Kumikislap ang mga kristal na chandelier, nagbubuga ng masiglang mga anino sa marmol na sahig. Ang mga eleganteng bestida ay humahabol sa kumikintab na mga sapatos. Ito ang Spring Gala sa Hartford Museum, isang eksklusibong okasyon kung saan nagtitipon ang pinakamayayaman sa New York sa ngalan ng kawanggawa, kahit na alam ng lahat na higit pa ito sa pagpapakita ng estado kaysa kabutihang loob. Naglalakad sa gitna ng mga bisita si Angelina Flores, 23 taong gulang. Nakasuot siya ng maayos na itim na uniforme at puting apron. Hindi napapansin, gaya ng karaniwang sinasapit ng mga taga-silbi. May kumpiyansa ang kanyang mga kamay habang bitbit ang bandehado ng mga baso, kumikilos ng maayos. Tila ba sanay na sa balanse ng trabaho at pakikibaka mula pa noong kabataan. Sa kanyang kayumangging balat, kumikislap ang isang kwintas na pilak sa ilalim ng mga ilaw. Isang natatanging palawit, isang gasuklay na buwan na nakapulupot sa isang compass rose. Luma na, bahagyang kupas, ngunit kahanga-hanga. Biglang may boses ng isang babae na humiwa sa malumanay na ugong ng silid. Dapat ba talagang magsuot ng alahas ang mga katulong? Lalo na kung ganyang kapansin-pansin. Sabi niya ng matalim. Naglingunan ang lahat, nagsimula ang mga bulong-bulungan, nabigla si Angelina at automatikong hinawakan ng kwintas ang nag-iisang bagay na pag-aari niya mula sa isang kabataang hindi niya matandaan. At doon nagbago ang lahat. Nakatayo si Carmen Martinez, 81 taong gulang, nang hindi kumikilos. Nahulog ang kanyang baso at nabasag sa sahig, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nakatitig siya sa kwintas ni Angelina, gumalaw ang kanyang mga labi, walang tunog. Mariana. Maaring magbago ang lahat dahil sa isang bagay lamang. Pwede ba talagang may mabunyag na katotohanan, matagal nang nakatago dahil sa isang kwintas? 3 araw bago ang gala sa isang maliit na apartment sa Bronx, 482 square feet lang, may kupas na pintura at malamig na bintana, nakaupo si Angelina sa kanyang munting mundo. Payak, pero kanya iyon. Nagkalat ang mga aklat sa nursing, anatomy, pharmacology, patient care. 2 linggo na lang, final exams na. Sa pagitan ng catering at walang humpay na pag-aaral, halos hindi na siya natutulog. Sa isang maliit at luma ng mesa, may isang Manila folder. Naroon ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang nakaraan. Binuksan niya ito sa ika-100 pagkakataon. Sertipiko ng kapanganakan, Baby Girl Flores, isang anak ng estado. Natagpuan noong Hunyo 15, 2002, iniwan sa Roosevelt Medical Center, New York. Isang litrato ng kwintas, may sulat sa kupas na tinta. Ito ang nakakabit sa kumot mo nang matagpuan ka. Iningatan ko ito. Nilagdaan ni Maricel Santos ang kanyang foster mother mula edad 12 hanggang 16. Ang tanging tunay na pamilya niya. Pumanaw si Maricel sa cancer, 7 taon na ang nakaraan. Hinaplos ni Angelina ang compass rose, 4 na punto, hilaga, timog, silangan, kanluran. Sa ilalim, may nakaukit na maliit na petsa, Mayo 29, 2002. 2 linggo bago siya matagpuan, sumilip sa pinto ang kanyang ka-roommate, si Tessa Rodriguez, isa ring nursing student at matalik na kaibigan ni Angelina, ang kanyang piling kapatid. Ginagawa mo na naman yan, malumanay na sabi ni Tessa, yung sa kwintas. May ibig sabihin to, Tess, tugon ni Angelina, hindi tumitingin. Yung ukit, hindi basta palamuti lang. Pinagkagastusan ito. Baka mayamang tao ang nanay mo dati tapos nagka-problema sa isip o baka naman tumatakas siya, hula ni Tessa. Isinara ni Angelina ang folder. Kailangan kong mag-focus, hindi lalagpas ang finals kung ako'y manghuhula lang. Pero suot pa rin niya ang kwintas. Hindi niya ito kailanman inalis. Hindi sa gym, hindi sa ospital, hindi kahit kanino. 2 araw bago ang gala, nasa trabaho si Angelina
sa Prestige Events Catering. Maliit ang opisina, amoy labis na kape at kulang sa tulog. Tinawag siya ng supervisor niyang si Eduardo Rivera. Nasa 50 taon, mukhang pagod, may 3 dating asawa at medyo mabait na puso. Malaking event bukas, sabi niya habang iniaabot ang folder. Spring Gala sa Hartford Museum. May malaking announcement si Carmen Martinez. Binasa ni Angelina ang file. 500 milyon na pera sa mga charity na tumutulong sa bata. Alam niya ang pangalan, kilala ito ng lahat. Carmen Martinez, ang mukha ng makapangyarihang pamilyang Martinez sa larangan ng banking, byuda ni Ricardo Martinez at isang haligi ng pagkakawanggawa sa 3 estado. Sobrang pribado, walang anak, kasing takot ng respeto ang hatid ng pangalan niya. Mga veterano lang ang gusto natin doon, diin ni Eduardo, doblang bayad. At grabe kung magtip ang mga yon. Nag-compute si Angelina, isang gabi lang, kaya nitong bayaran ang kanyang textbooks. At baka pati overdue sa kuryente. Sige, game ako, sabi niya. Tumango si Eduardo pero nagdagdag, professional attire lang, walang alahas, maliban sa simpleng hikaw. Mapapansin ng mga bisita ang lahat. Isang pagkakamali lang, goodbye contract tayo. Hinawakan ni Angelina ang kwintas. Walang exception, mahigpit na sabi ni Eduardo. Hindi ngayon. Tumango si Angelina pero hindi niya binitiwan ang kwintas. Hindi pa niya ito kailanman inalis at hindi siya magsisimula ngayon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng Marangyang Martinez Mansion, isang 15,000 parisukat na paa na tahanan na puno ng karangyaan at lungkot. Nakaupo si Carmen Martinez sa kanyang study. Puno ng abogado at tagapayo ang silid. Final na ang mga dokumento. Kalahating $1 bilyong, bunga ng isang buong buhay ng pagkakawanggawa. Pero hindi doon nakatuon ang pansin ni Carmen. Nakatingin siya sa ibabaw ng fireplace sa isang lumang portrait. Isang dalagang may auburn na buhok at masiglang mga mata ang nakangiti mula sa pintura. Nakasuot siya ng parehong kwintas na suot ni Angelina. Mariana Martinez, 1980 a 2002. Anak ni Carmen, nawawala na sa loob ng 23 taon. Napansin ni Antonio Cruz, ang matagal ng assistant ni Carmen Martinez, na nawawala ang atensyon nito. 37 taong gulang si Antonio, matalas ang isipan at matapat kasama ni Carmen sa loob ng mahigit 10 taon. Mrs. Martinez, mahinaong sabi niya tungkol sa mga pagbabago sa talumpati. Napakurap si Carmen, bumalik sa kasalukuyan. Mahina ang kanyang tinig, tila naglalakbay sa alaala. 45 na sana si Mariana ngayon, bulong niya. Gustong-gusto niya sana ito, ang tumulong sa mga bata, ang magbigay ng kinabukasan. Lumiit ang ekspresyon ni Antonio, naging mas malambot. Ipinagmamalaki kanya, sigurado ako. Talaga ba? Bumaba ang kamay ni Carmen sa brooch sa kanyang dibdib, isang compass rose na nakapulupot sa gasuklay na buwan, kapareho ng kwintas sa larawan sa ibabaw ng fireplace. Hindi ko siya nailigtas, bulong niya. Ni ang kanyang anak, hindi ko nailigtas. Tumahimik ang silid. Alam ng lahat ang malungkot na kwento na bumalot sa buhay ni Carmen Martinez. Si Mariana, ang nag-iisa niyang anak na babae, 7 buwan ng buntis, ay naaksidente sa kotse. Pagsapit ng umaga, idineklara siyang brain dead. Hindi rin nailigtas ang sanggol sa emergency surgery. Sabay na inilibing ni Carmen ang anak at ang hindi pa isinilang na apo noong Hunyo 2002. Noong gabing iyon, may isa pang nawala, ang kwintas ni Mariana. Natatangi ito, ngunit wala sa kanyang mga gamit sa ospital. Kahit nagpaimbestiga at nag-alok ng $50,000 pabuya, hindi ito natagpuan. Tulad ng kanyang anak at apo, naglaho ng walang sagot. Bahagyang tumikhim si Antonio, sinusubukang putulin ang bigat ng sandali. Ang gala bukas ay tungkol sa pag-asa. Panahon mo na para lumaya. Muling tumingin si Carmen sa larawan. Nakatitig sa ngiti ni Mariana at sa kwintas na suot nito. O baka naman, sabi niya,
Paraan lang ito para magkunwaring hindi tayo sinusundan ng multo ng nakaraan. Malinaw pa rin sa kanya ang alaala, Florence, Mayo, 2001. Bakasyon nilang mag-ina. 2 alahas na ipinagawa sa isang lokal na artisan. Magkapares, 1 kwintas para kay Mariana, 1 brooch para kay Carmen. Parehong may ukit ng petsa ng dapat nilang pag-uwi. Mayo 29, 2002. Ngunit hindi natuloy ang biyahe. Namatay si Mariana noong Hunyo 12, 2 linggo matapos ang nakaukit na petsa. Sabi ng paramedics, suot pa niya ang kwintas pagdating sa ospital. Kinabukasan, nawala ito. 23 taon na, nagtatanong pa rin si Carmen, sino ang kumuha nito? Bakit? Ninanakaw lang ba? O may mas malalim na kahulugan? Kinabukasan, haharap si Carmen sa pinaka-maimpluwensyang tao sa New York. Magbibigay ng talumpati tungkol sa paghilom at pagbibigay pabalik. Magpapatawa siya, magpapalakas ng loob, at itatago niya ang katotohanan na sa loob niya ang puso niya'y isang sementeryo. Dahil ganun si Carmen Martinez, tinitiis niya ang sakit, 2 babae, 2 buhay, 1 nawawalang kwintas. At kinabukasan ng gabi, magsasalubong ang kanilang mga landas at wala nang babalik sa dati. Ilang sandali matapos mabasag ang champagne glass ni Carmen sa marmol na sahig, agad umaksyon ang security. Lumapit ang 2 lalaki sa kanya, nakasuot ng itim. Nagpumilit si Antonio sa gitna ng karamihan, papalapit kay Carmen, ngunit hindi siya gumalaw. Hindi niya kaya, nakatitig siya kay Angelina at sa kwintas na nasa dibdib nito, huminto ang lahat ng paggalaw sa bulwagan. 500 pinakamakapangyarihang tao sa New York. Lahat ay nakapako ang tingin sa isang caterer na tinititigan ng isang bilyonarya na parabang nakakita ng multo. At nagsalita si Carmen, mahina ang tinig ngunit sapat upang pumunit sa katahimikan. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Mabilis ang tibok ng puso ni Angelina. Damang-dama niya ang bawat tingin, bawat hinala. Sanay na siya, sanay sa paghusga, sa mga tanong. Ngunit tumindig siya ng matatag. Akin ito, sagot niya. Simula pagkabata, akin na ito. Hindi maaari, sabi ni Carmen, lumapit. Nanginginig ang mga kamay. Pinagawa ko yan sa Florence. Isa lang ang ganyan. Kumalat ang mga bulong-bulungan sa paligid. Nanakaw ba? Mukhang nanakaw. Maya-maya, isang babaeng nasa mid-40s, naka-eleganting damit, lumapit. Si Teresa Martinez, manugang ni Carmen, biyuda ng pamangkin niyang namatay. Mother Carmen, sabi ni Teresa, magiliw ang boses pero may tensyon. Baka mas mabuting sa mas pribadong lugar natin pag-usapan ito. Sigurado akong may maayos na paliwanag, pero taliwas ang kanyang tono. Hindi siya pinansin ni Carmen. Lumapit pa kay Angelina, punong-puno ang mata ng isang damdaming higit pa sa hinala. Maari ko ba? Tanong niya, nakaangat ang kamay, ilang pulgada mula sa pendant. Pakiusap, gustong tumakbo ni Angelina. Instinct niya, maging invisible, umiwas, lumigtas. Ngunit may nakita siya sa mukha ni Carmen na nagpigil sa kanya. Hindi galit, hindi bintang, kalungkutan, matindi, matagal na, halos hindi makayanan. Bahagyang tumango si Angelina, nanginginig ang mga daliri ni Carmen. Hinawakan ng pendant, hinaplos ang compass rose. Binaliktad ito upang basahin ang ukit sa likod. Nakita niya ang petsa 05.29.02. Napasinghap si Carmen. Nang hina ang tuhod, nasalo siya agad ni Antonio. Totoo to, bulong ni Carmen, kwintas ni Mariana. Sa isang tahimik na silid, sa tabi ng pangunahing bulwagan, magkaharap sina Carmen at Angelina. Tahimik pero alerto si Antonio, nakatayo malapit. May kasama silang 2 pang bisita, Detective Alfredo Reyes, 62, veteranong NYPD officer, halos retirado na ngunit nasa payroll pa rin ni Carmen. Dr. Gina Peralta, matalinong abogada na dalubhasa sa family reunification,
Matalas, walang palusot. Si Carmen ang unang nagsalita. Maayos ang tono, ngunit matatag. Hindi kita inaakusahan. Gusto ko lang maintindihan kung paano mo nakuha ang kwintas na yan. Hawak ni Angelina ang tuhod, pilit hinuhugot ang lakas ng loob. Iniwan ako, sabi niya, bilang sanggol sa labas ng Roosevelt Medical Center, Hunyo 15, 2002. Ang kwintas ay nakakabit sa kumot ko, iyon lang ang alam ko. Nagbago ang hangin sa silid. Mabigat, malamig, nawala ang kulay sa mukha ni Carmen. Lalong lumalakas ang panginginig ng mga kamay ni Carmen. June 15th, Roosevelt Medical. Ulit niya, halos walang hininga. Yan ang nakalagay sa mga intake papers ko. Mahina ang sagot ni Angelina. Nagkatinginan sina Antonio at Detective Reyes. Mabilis at matalim. Si Reyes ang unang nagsalita, dahan-dahang pinipili ang mga salita. Ang anak ni Mrs. Martinez, si Mariana, ay pumanaw sa Roosevelt Medical Center. Hunyo 12, 2002. Brain aneurysm dulot ng aksidente sa sasakyan. Bumagsak ang katahimikan, hindi kapani-paniwala, nakakatakot, ngunit hindi maikakaila, posible. Umupo ng mas malapit si Dr. Gina Peralta. Miss Flores, may hawak ka bang dokumento medikal, birth records? Kung ano lang ang ibinigay ng estado. Inilabas ni Angelina ang folder mula sa kanyang bag. Hindi siya umaalis ng bahay nang wala ito. Ang buong buhay niya nasa ilang pahina. Isang birth certificate na walang pangalan ng mga magulang. Walang kasaysayan, walang katotohanan. Inalis ni Carmen ang kanyang brooch gamit ang nanginginig na kamay at inilapag ito sa tabi ng kwintas ni Angelina. Hindi maikakaila ang pagkakahawig, parehong disenyo, parehong pagkakaluma, parehong maker's stamp sa ilalim ng clasp. Ato F. de Firenze, Alessandro Ferretti, Florence, ang eksaktong alaherong gumawa ng mga ito noong 2001. 7 buwang buntis si Mariana nang siya'y pumanaw. Nanginginig ang boses ni Carmen. Sabi ng mga doktor, hindi raw nakaligtas ang sanggol. Emergency C-section. Masyadong grabe ang trauma. Ipinakita nila sa akin. Pero tapos na ang lahat. Tahimik ang buong silid, parang bagyong dadaan. Mrs. Martinez, sabat ni Reyes, ibig niyo bang sabihin, hindi ako nagpapahiwatig? Mariing putol ni Carmen. Nagbago ang kanyang anyo mula sa lumbay tungo sa bakal. Naglalahad ako ng katotohanan. Namatay ang anak ko sa ospital na iyon. 3 araw pagkatapos, isang sanggol ang natagpuan sa parehong ospital. Suot ang kwintas ng anak ko. Tiningnan niya ang bawat isa. Gusto kong malaman ang totoo. Nahilo si Angelina, parang umiikot ang sahig. Ibig niyo bang sabihin, ako ay... Ang sinasabi ko, sagot ni Carmen, nakatingin ng diretso sa kanya, kailangan natin ng DNA test. Swab sa pisngi, mga legal na form, rush order. Mas mahal pa sa buwan ng upa ni Angelina, pero si Carmen ang nagbayad, walang tanong-tanong. Habang naghihintay sila, binuksan ni Detective Reyes ang laptop at nagsimula sa mga hospital records. Hunyo 12, 2002, basa niya. Mariana Martinez, na-admit ng alas 11:40, 7 ng gabi, car crash, matinding trauma sa ulo, passenger side ang impact. Tuloy mo sa delivery, sabat ni Carmen, mahigpit ang tono. Emergency C-section noong alas 1:23 ng umaga dahil sa fetal distress. Nakasaad sa record, babae, ipinanganak na stillborn, alas 1:51 ng umaga, idineklara ng patay, alas 2:44 ng umaga. Napapikit si Carmen. Muling binubuhay ang impyerno. Reyes ay nag-scroll muli. Hunyo 15, 2002, alas 6:20 ng umaga, isang maintenance worker, si Lewis Washington, ay nakakita ng sanggol malapit sa ER entrance. Tinatayang edad, 3 hanggang 4 na araw, malusog. Tanging natatanging palatandaan, huminto siya. Isang birthmark na hugis strawberry sa kaliwang balikat. Huminto ang hininga ni Angelina. Napansin agad ito ni Carmen. Ano yon? Tanong ni Carmen.
Mahinang sagot ni Angelina, may birthmark ako. Ganun din, parehong lugar, parehong hugis. Nagilong muli ang silid. Pakita mo, utos ni Carmen, tumatayo. Nag-aatubili si Angelina, hindi makapaniwala, ngunit dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kwelyo. Lumantad ang isang maliit na pulang marka, hindi pantay, parang hugis puso. Isang higbi ang pumutok mula kay Carmen. Si Mariana meron din, ganun din, na sa lahat ng medical records ng pamilya, namutla si Antonio. Kung buhay pala ang sanggol, bakit sinabing stillborn? Dalawa lang ang paliwanag, sagot ni Dr. Peralta, malamig ang tono, matinding kapabayaan o sinadyang pagbabaluktot. Ibig sabihin, may nagsinungaling, dugtong ni Reyes. Tumindig si Carmen. Hindi na lang isang lola na nagluluksa, ngayon ay isang babaeng may misyon. Hanapin ang doktor na nagpaanak, hanapin ang lumagda sa death certificate, hanapin lahat ng nasa operating room, parang kutsilyo ang kanyang tinig, at alamin kung bakit itinapon ng apo ko na parang basura habang ako'y nagluluksa sa isang walang lamang kabaong. Dumating ang isang secure email. Binuksan ito ni Dr. Peralta. Matatag ang kanyang kamay, ngunit nagbago ang ekspresyon. Probability ng biological relationship between Carmen Martinez and Angelina Flores. Tumigil muna siya. 99.97%. Sumabog ang pagkagulat sa silid. Namutla si Teresa Martinez na iginiit ang pagdalo. Hindi totoo yan. Nandun ako. Nakita ko ang libing. Libing ng anak ko, malamig na sagot ni Carmen. Pero hindi ko kailanman nakita ang sanggol. Sinabi nilang masyado raw akong masisira. Nanatiling nakaupo si Angelina, paralisado, may luhang naiipon, 23 taon ng foster care, gutom, kalungkutan, walang pagkakakilanlan, lahat dahil sa isang kasinungalingan. So, bakit, bulong niya, bakit magagawa ito ng kahit sino? Baka ang tanong ay, sino ang nakinabang? Sagot ni Antonio, matigas ang tinig. Lumingon ang lahat kay Teresa. Naglaho ang kanyang ngiti. Paanong? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa nga kami kasal ni Fernando noong 2002. Pero magkasintahan na kayo, sagot ni Antonio. At nandun ka sa ospital ng gabing yon. Biglang bumaba ang temperatura sa silid. Binuksan ni Reyes ang isa pang file. Pag-usapan natin ang delivery team at kung sino ang may access dahil ang mga sikreto gaya nito hindi basta nangyayari. Dumating si Belen Sanchez, abogado ng estate ni Carmen, bit-bit ang ilang kahon. Sa loob, 20 taon ng financial records, trust documents, transaction logs. Inilatag ang lahat sa isang mahabang mesa. Naroon ang mga sumusunod. Carmen, Angelina, Antonio, Detective Reyes, Dr. Peralta, Teresa, at ang abogado ni Teresa, si Mario Castillo, maputing buhok, high-powered, at sobrang mahal. Nagsalita si Belen na parang piskal. Noong namatay si Mariana, noong 2002, may malinaw na succession plan sa kanyang estate. Tinapik niya ang dokumento. Kung nabuhay ang kanyang anak, mamanahin ng batang iyon ang buong share na ngayoy tinatayang nasa $1.8 bilyon. Nanlambot ang sikmura ni Angelina, bilyon. May B pero dahil nakasaad sa opisyal na tala na patay na ang sanggol, patuloy ni Belen, ibinalik ang yaman sa dating trust arrangement noong 1,000 naraan 98. Inusog niya ang isa pang papel. Ang bagong tagapagmana si Fernando Martinez. Tumigas ang katawan ni Teresa. Patay na si Fernando. Namatay siya noong 2019. Anong kinalaman nito sa... Si Fernando ang nagpapatakbo ng Martinez Industries mula 2002 hanggang sa kanyang kamatayan, sagot ni Antonio. At ikaw ang humawak mula noon, kasama ng foundation. May binuksang transaksyon si Reyes sa laptop. Hunyo 2002, si Dr. Carlos Bautista, Hospital Administrator ng Roosevelt Medical, tumanggap ng $250,000 na consulting payment. Ipinakita niya ang screen.
Wire transfer mula sa Martinez Industries Legal Department. Inaprubahan ni Fernando Martinez. Tumigil ang lahat. Malamig, kontrolado at matalim ang tinig ni Carmen. Si Fernando ang nag-aproba ng $250,000 na bayad sa hospital administrator sa parehong buwan na namatay ang anak ko. Tumango si Detective Reyes, madilim ang mukha. Mas lumalala pa ito. Ikinlik niya ang isa pang file sa screen. Noong Hunyo 2003, natanggap muli ni Dr. Bautista, ang parehong administrator, ang isa pang bayad. Sa pagkakataong ito, $250,000, napatingin ang lahat. Ang pinanggalingan, tanong ni Reyes, isang shell company na wala na ngayon, Clearwater Medical Consulting, na dissolve noong 2004. Tiningnan niya si Teresa ng diretsyo. Ang registered agent ng kumpanya, si Simon Vetch, nanigas si Teresa. Pinsan ko siya. Tumayo siya, halatang nataranta. Kailangan kong makausap ang abogado ko. Umupo ka. Matalim ang tinig ni Carmen, parang punyal. Hindi ka aalis hanggang makuha natin ang katotohanan. Dahan-dahan umupo si Teresa. Ang kanyang abogado, si Mario Castillo, ay yumuko. May ibinubulong na mabilis sa kanyang tenga. Nagpatuloy si Reyes. Mga taong naroroon sa delivery ni Mariana. Lead surgeon, Dr. Marcelo Domingo. Retirado na, nakatira sa Arizona. Surgical nurse, Monica Aquino. Retirado rin, nasa Vermont. Anesthesiologist, Dr. Marvin Garcia, pumanaw noong 2007, sandaling tumigil si Reyes. Ang attending physician, ang lumagda sa stillbirth certificate, Dr. Alberto Tolentino. Lumitaw ang isang larawan sa screen. Isang lalaking nasa 45, naka-white coat, may kumpiyansang ngiti. Natanggal si Tolentino noong 2003 dahil sa pamimeke ng medical records. Nawalan ng lisensya noong 2005, huling tirahan, Jacksonville, Florida. May nagbayad sa kanya, sabi ni Antonio, dumudungaw. Spekulasyon lang yan, singit ng abogado ni Teresa. Wala kayong direktang ebidensya. Kung ganon, singhal ni Carmen, ipaliwanag ang pera, bakit nagbayad ang pamangkin ko sa administrator? At bakit nagbayad ang kumpanya ng pinsan mo ng mas malaki pa? Unti-unting nanginig ang mukha ni Teresa. Si Fernando ang humawak ng karamihan sa legal matters. Hindi ko sinusuri bawat transaksyon. Pero nandoon ka, biglang sabi ni Angelina. Tahimik ang tinig, pero matatag. Nung gabi na namatay ang nanay ko, nasa ospital ka. Kasintahan ko noon, si Fernando, sagot ni Teresa. Siyempre nandoon ako. At 3 araw pagkatapos, iniwan ako, tuloy ni Angelina, tumataas ang boses. Sa labas ng ER mag-isa, suot ang kwintas na libo-libo ang halaga. Tinitigan niya si Teresa. Bakit iwan yun sa akin? Bakit hindi na lang kunin at ibenta? Tahimik ang buong silid. Dahil ang kwintas ang patunay, malumanay na sabi ni Dr. Peralta. Kung sakaling matagpuan ng bata, siya ang magpapatunay ng pagkakakilanlan. May gustong magpalayo sa bata, pero hindi kayang tuluyang iwan. Hindi na niya tinapos ang kaisipan, hindi na kailangan. Hapon ding iyon, tumawag si Detective Reyes. Sumagot si Monica Aquino, ang dating surgical nurse. Pumayag siya sa video call. 71 taong gulang na siya ngayon. Pagod, mabigat ang mata at pasa ng bigat ng lumang sikreto. Lumitaw ang kanyang mukha sa screen, nangangatog ang kanyang tinig. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na to. 23 taon na akong nabubuhay na may pasan. Lumapit si Carmen, punong-puno ng intensyon. Sabihin mo, anong nangyari? Huminga ng malalim si Monica. Ang sanggol, hindi siya namatay. Malusog siya. Umiiyak, 7 libra 2 onsa. Napasinghap si Angelina, tinakpan ang bibig. Kinuha siya ni Dr. Tolentino mula sa delivery room, tuloy ni Monica. Sinabihan kaming i-record na stillborn. Tinangka kong tanungin. Anong sinabi niya? Tanong ni Reyes. Family request daw. Komplikado raw ang lahat. Family request? Tumalim ang tinig ni Carmen. Yan ang sinabi niya? Oh. Hindi ko alam ang iisipin. Natakot ako. Bago lang ako noon. Senior doctor siya. Sumunod ako. At pagkatapos, tanong ni Reyes,
3 araw matapos yun, pauwi na ako mula sa night shift. Sa parking garage, level B, nakita ko si Dr. Tolentino. May kasama siyang babae. Matangkad, maitim ang buhok, nakapulang coat, nag-aaway sila. Nanigas si Antonio. Nakita mo ba ang mukha ng babae? Hindi. Pero nakita ko ang coat. Inabot ni Dr. Tolentino sa kanya ang isang bagay, nakabalot sa hospital blanket. Hindi ko agad naintindihan ang nasaksihan ko. Bakit hindi mo inireport? Tanong ni Dr. Peralta na pangiwi ang mukha ni Monica. Sinubukan ko, lumapit ako kay Dr. Bautista. At anong sabi niya? Sabi niya namamalikmata lang daw ako, traumatized daw ako, pero nagsimulang dumating ang mga liham, lahat ay napaatras. Anong klaseng liham? Tanong ni Reyes. Typed, walang return address. Sinabing kong magsasalita ako, may mangyayaring masama. Binanggit ang anak kong babae, pangalan mismo. 8 taon pa lang siya noon. Alam nila ang eskwelahan. May mga litrato siya habang recess. Napapikit si Carmen, nanginginig. Lumipat ako ng ospital, tinangkang kalimutan, pero hindi ko nakalimutan ang pagkakasala. Tumulo ang luha ni Monica. Patawad. Sa lahat ng bagay, nakaupo si Angelina, hindi makagalaw, hindi makaisip. Itinapon siya na parang basura at tinakot ang isang babae sa katahimikan. Lahat para sa pera at kapangyarihan. Pinahinto ni Reyes ang tawag. Yung babae, yung red coat, may naalala ka pa ba? Mukha itong designer, parang Burberry, at lakad niya, parang sanay mangutos. Nanlambot si Antonio. May red Burberry coat si Teresa, dahan-dahan niyang sabi. 2,200, Christmas gift ni Fernando sa kanya. Lahat ng mata lumingon kay Teresa. Namuti ang kanyang mukha, nangangatal ang mga kamay. Maraming babaeng may pulang coat. Wala yang pinapatunayan. Kalokohan ito. Walang sumagot, pero ang katahimikan, nagsalita ng lahat. Gumagawa kayo ng kwento, imbento lang to ng walang basehan. Sigaw ni Teresa, puno ng depensa at tensyon. Kung gayon, malamig ang tinig ni Carmen, parang bakal, mag-lie detector test ka. Polygraph. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko, singhal ni Teresa, pero mahinang sumabat si Villanueva, ang kanyang abogado. Sa dami ng ebidensya, baka makabuti sa iyo kung makipagtulungan ka. Kahit siya'y nakikita na rin, palapit na ang katapusan. Ang mga pader ay unti-unting nagsasara. Tahimik si Angelina sa tabi ng bintana, nakatingin sa skyline ng lungsod. Ang mga ilaw ay nagiging malabo sa kanyang paningin. Ang isip niya, buhol-buhol. Tinatanggap niya ang imposibleng katotohanan. Siya ang apo ni Carmen Martinez, isang tagapagmana ng bilyonaryang pamilya. Buong buhay niya itinayo sa kasinungalingan. May mga taong winasak ang kanyang kinabukasan para sa pera. Pumasok si Carmen, may dalang 2 tasa ng tsaa. Umupo sa tabi ni Angelina, tahimik sa loob ng ilang sandali. Hindi ko alam kung paano maging isang pamilya, amin ni Carmen. Hindi ko rin alam kung paano maging apo mo, mahinang tugon ni Angelina. Ngumiti si Carmen, malungkot ngunit tapat. At ako hindi ko alam kung paano maging lola, pero pwede nating alamin, magkasama. Namamanhid ang boses ni Angelina. Itinapon nila ako, parang wala akong halaga. Hindi ka itinapon, mariing sagot ni Carmen, hinawakan ang kanyang kamay. Inagaw ka nila, iba yon. Minahal ka labis, buong puso. Ang tanging hindi ko alam ay buhay ka pa pala. Tiningnan ni Angelina ang mga mata ng babae sa harap niya. Isang estranghero pero dugo. Isang lolang nawalan ng 23 taon ng alaala. Paano kung hindi natin mapatunayan lahat? Tanong ni Angelina. Paano kung makaligtas sila? Tumigas ang mukha ni Carmen. Hindi sila makakaligtas, sagot niya. Pangako ko yan. May kumatok. Pumasok si Antonio. Seryoso ang mukha. Nahanap na ni Detective Reyes si Dr. Tolentino. Nasa Florida at handa siyang makipag-usap. Tumayo agad si Carmen. Kung ganon, pupunta tayo sa Florida. Nagatubili si Antonio. May isa pang bagay. Huminga siya ng malalim. Keith Mallory, isang private security contractor, nagtatanong tungkol kay Angelina.
Sinusundan siya. Sino ang nagbayad sa kanya? Tanong ni Carmen matalim. Security Division ng Martinez Industries at ang authorization code galing kay Teresa. Tumahimik ang buong silid dahil minsan hindi lang tinatago ng makapangyarihan ang katotohanan, pinipilit pa nilang patahimikin ang sino mang lumalapit dito. Ngayon, hindi lang basta naghahanap ng katotohanan si Angelina. Isa na rin siyang target sa harap ng isang luma at halos sira-sirang gusali. Nakatayo sina Detective Reyes at Antonio. Amoy amag at kahapon ng hangin, kalawangin ng railings, Unit 312, ikatlong palapag, kumatok si Reyes isang beses. Dalawa, may kaluskos, bumukas ang pinto. Lumitaw si Dr. Alberto Tolentino, 67 taong gulang, pero mas matanda ang itsura. Lalim ng mata, nanginginig ang kamay. Ipinakita ni Reyes ang kanyang badge. Dr. Tolentino, alam kong darating ang araw na to, bulong niya. Hindi na siya nagtanong kung bakit sila naroon. Alam na niya. Madilim at tahimik ang loob ng apartment. Nasa lumang sofa si Tolentino, nanginginig ang tasa sa kanyang kamay. Hindi ko pwedeng pag-usapan ang gabing yon, aniya Paos. Kapag ginawa ko, papatayin nila ako. Sino? Tanong ni Antonio. Sino ang nagbabanta sa'yo? Hindi ko alam, sagot ni Tolentino. Yan ang problema, 20 taon na akong nagtatago. Nagpapalit ng pangalan. Laging cash ang bayad, pero palagi nila akong natutunton. Lumapit si Reyes, kalmado ang boses. Sabihin mo sa amin ang nangyari. Hunyo 12, 2002. Pumikit si Tolentino. Binigyan ako ng $100,000, cash, 3 bayaran, lahat inilagay sa P.O. Box. Bayad para saan? Tanong ni Antonio. Para ipeke ang birth record, sagot niya. Para sabihing patay ang sanggol at ilagay siya sa isang lugar kung saan siya kukunin. Bawat salita parang batong bumagsak. Saan? Usisa ni Antonio. Sa maintenance closet, malapit sa loading dock, level B. Sinabihan ako na may susundo. Private adoption daw. Walang dokumento. Malinis ang palitan. Naniniwala ka roon? Tanong ni Antonio. Gusto kong maniwala, malungkot na sagot ni Tolentino. Lunod na ako noon sa utang sa sugal. Ang $100,000, solusyon sa lahat. Kaya pineke ko ang sertipiko, kinuha ko ang sanggol, iniwan siya sa closet, nabalot sa hospital blanket. Kasama ang kwintas? Tanong ni Reyes. Oo, suot ng nanay niya. Inisip ko, baka dapat may maiwan ang bata. Isang bagay na totoo, naggitgit ang panga ni Reyes. At pagkatapos, umalis ako, sagot ni Tolentino. Bumalik makalipas ang 1 oras para tingnan. Wala na siya. Akala ko, natuloy ang plano. Lumalim ang boses niya. 3 araw matapos napanood ko sa balita, abandoned baby found outside Roosevelt Medical. Doon ko na-realize walang sumundo. Iniwan siya sa labas parang basura. Tumayo si Antonio, naglalakad paikot. Sino ang nagutos sa'yo? Sino ang nakipag-ugnayan? Wala akong nakilalang tao. Walang pangalan. Burner phones lang. Prepaid. Text lang ang instructions. May narinig ka ba? Pangalan? Boses? Tanong ni Reyes. Sandaling tumahimik si Tolentino. May isang voicemail. Bulong niya, naiwan ng aksidente. Lunok, nanginginig, boses ng isang babae. Itutuloy ang sabi niya, sabihin kay Bautista na tapos na. Pag-alala ni Tolentino. Pagkatapos binaba niya ang telepono. Kuskus niya ang mga palad, malayo ang tingin. Ilang segundo lang, tumawag uli siya. Sinabing baliwalain ko raw yung mensahe. Tense ang boses niya, parang alam niyang may pagkakamali siyang nagawa. Maaari mo bang ilarawan ang boses niya? Tanong ni Reyes. Tumango si Tolentino. Matalino siya, kalma, may autoridad. Parang sanay na pinakikinggan siya ng lahat kapag nagsalita. Pahinga. At may bahagyang accent, hindi malakas pero halata. European marahil. O gaya ng taong lumaki sa ibang bansa, nagkatinginan sina Reyes at Antonio. Tahimik ang silid, ngunit puno ng hindi sinasabing pangunawa. Pagkatapos ng gabing yon, patuloy ni Tolentino, nagsimula ang mga pagbabanta, mga sulat, litrato ng anak kong babae, sa eskwelahan, sa bahay.
Alam nila palagi kung nasaan ako. Akala ko makakatakas ako. Lumipat ako sa Florida, nagpalit ng pangalan sa mga dokumento, tumigil sa medisina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang shirt, ipinakita ang isang matinding pilat sa tagiliran. 2 taon na ang nakalipas, inatake ako sa labas ng grocery. Sabi ng lalaki, sa susunod kung magsasalita pa ako, hindi na raw ako makakaligtas. Si Angelina ay gising pa rin sa guest house na ipinilit ni Carmen na gamitin niya. Sa labas, tahimik ang mga gwardyang may armas. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Tessa, "Maayos ka lang. Nakita ko na sa balita, grabe ito." Siyempre, nakarating na sa media ang kwento. Wala nang pribado sa New York. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam ang sasabihin na may isa pang mensahe, walang pangalan. Tigilan mo na ang pagtatanong. Isang beses ka nang nakaligtas. Huwag mong subukan muli ang kapalaran mo. Nanlamig ang buong katawan ni Angelina. Kinuhaan niya ng screenshot at agad ipinadala kay Detective Reyes. Pero ang takot dahan-dahang lumusot sa kanyang dibdib, gaya ng yelong unti-unting sumisiksik sa kanyang baga. May nagmamanman, buong team ang naroroon, Carmen, Angelina, Antonio, Reyes, Belen Sanchez at Dr. Peralta. Ipinresenta ni Reyes ang buong salaysay ni Tolentino. Tahimik ang silid, mabigat. Pagkatapos ang bahagi tungkol sa voicemail, umusog si Belen. Babaeng boses, may European accent, makakabawas na yan sa listahan. Nag-scroll si Antonio sa mga file. Teresa Martinez, kapanganakan Teresa Dupont. Ama niya French-American, ina niya Swiss, lumaki sa Geneva tuwing summer. Kapag pagod siya o galit, may accent talaga. Hindi sapat, maring sabi ni Carmen. Circumstantial lang iyan. Inaaksyonan ko, sagot ni Reyes. Binuksan niya ang isa pang file. Dr. Carlos Bautista, ang hospital administrator na tumanggap ng 2 malaking bayad. Nakatira ngayon sa Miami. Nagsampa na ako ng warrant para ma-interview siya. Gaano katagal? Tanong ni Carmen. 48 oras. Masyado nang matagal, sabay tayo ni Carmen. Gusto ko ng sagot ngayon. Nag-ayos ng upo si Antonio. Sinaliksik ko ang financial history ni Fernando Martinez noong 2002. Maraming malaking cash withdrawals mula Mayo hanggang Hunyo. Ipinakita niya ang mga numero. Kabuuan, $850,000, sakto sa timeline. $100,000 kay Dr. Tolentino, dagdag ni Belen. $250,000 kay Dr. Bautista. May natitirang $500,000, walang bakas. O baka naibigay na sa iba, sabi ni Dr. Peralta. Tahimik ang lahat. Isang tanong ang nakabitin sa hangin. Kanino napunta ang natira? Hapon na. Bumalik si Angelina sa kanyang apartment sa Bronx. Kailangan niya ng textbooks, notebooks, damit, mga piraso ng lumang buhay niya. Nag-alok ang security ng escort. Kailangan ko ng space, kailangan ko ng normal, sagot niya. Mali. Umakyat siya sa 3 palapag, patay ang ilaw sa pasilyo. Muli, hindi talaga nag-aayos ang landlord. Binuksan niya ang pinto, kumakagat ang dilim. Inaabot niya ang switch. Isang kamay ang kumapit sa kanya mula sa likod. Ibinalibag siya sa pader. Itigil mo na ang pagtatanong, malamig na tinig ng lalaki. Umandar ang instinct ni Angelina bilang nurse. Tumalas ang isip, hinahanap ang kahinaan. Pinukpok niya ng siko ang tagiliran ng lalaki, malakas. Napangiwi ito, na atras. Tumalikod siya, nakita ang mukha, mga 40, may pilat sa kaliwang kilay, mga matang walang buhay. Bumunot ng kutsilyo. Sabi nila, pa-robbery lang ang itsura. Mabilis ang tibok ng puso ni Angelina, 3 talampakan ng layo mula sa pinto, 10 mula sa hagdan. Umatake ang lalaki, lumundag siya, gumulong. Sumayad ang kutsilyo sa pader, saan naroon ang ulo niya kanina. Tumakbo siya, pababa. Kumakalabog ang mga yapak ng lalaki, 3 palapag, 2, 1. Lumabas siya sa kalsada, sumisigaw. Napatingin ang mga tao, nakita ng lalaki ang crowd at biglang bumalik sa loob. Bumagsak si Angelina sa semento, nanginginig. Isang babae ang lumapit. Tumawag ng siyam isang-isa.
Pinapanood ni Detective Reyes ang grainy footage mula sa security camera. Nakaligtas si Angelina pero malinaw ang mensahe. May gustong patahimikin siya at nauubos na ang oras. Klaro sa surveillance footage ang mukha ng lalaking umatake kay Angelina habang pumapasok sa gusali. Kinumpirma ng facial recognition Keith Mallory. Binuksan ni Detective Reyes ang kanyang file. Mallory, isang private security contractor, kilala sa pagkakaugnay sa mga korporasyong gumagamit ng intimidation. Espesyalidad niya, ipaglaho ang mga problema. Sino ang nag-hire sa kanya? Tanong ni Carmen. Matiwasay ang tinig pero naglalagablab sa galit. Agad siyang nagtungo nang marinig ang tungkol sa pag-atake. Binuksan ni Antonio ang authorization data, bayad, inaprubahan 3 araw ang nakaraan. Galing sa sariling security division ng Martinez Industries. Natigilan siya. Ang digital signature na nag-apruba ng transaksyon? Teresa, hindi sumigaw si Carmen. Hindi siya nanginig. Ang galit niya, tahimik, matalim, nakakamatay. Dakipin siya ngayon na. Inaaksyonan na namin, sagot ni Reyes. Pero si Mallory nawawala tuluyan. At dahil patay na ang attacker, mas mahirap patunayan ang kaso. Tumunog ang telepono ni Reyes. Sumagot siya. Nakinig. Bumagsak ang ekspresyon. Patay na si Keith Mallory. Natagpuan sa apartment niya 1 oras ang nakaraan. Bala sa ulo. Mukhang suicide. Tumahimik ang silid. Imposible, ani Antonio, malakas. Hindi yun suicide. Lahat iniisip ang parehong bagay. May naglilinis ng bakas. Tahimik si Angelina, manhid. Una, sinubukan nilang patayin siya. Ngayon, pinatay nila ang taong ipinadala para gawin yon. Upang burahin ang ebidensya, lumapit si Carmen, hinawakan ang kamay niya. Hindi ka aalis sa estate, walang usapan, wala nang diskusyon. Tumango si Angelina, walang dapat pagtalunan. Muling tumunog ang telepono ni Reyes, hindi kilalang numero. Detective Reyes, sagot niya. Ang boses sa kabilang linya, matanda, pagod. Ako si Father Michael Reyes, isang pari hospice chaplain sa Mount Sinai. Matagal ko nang sinusundan ng Martinez story sa balita. May maitutulong ba kayo, Father? Tanong ni Reyes. Mas tama sigurong sabihin, may dapat akong sabihin. Mamamatay na ako, heart failure, siguro linggo na lang, baka araw. Pero bago ako mawala, kailangan kong makausap si Mrs. Martinez tungkol ito sa pamangkin niya kay Fernando. Tumindig si Reyes. Ano tungkol sa kanya? Pumunta siya sa akin para sa kumpisal, 2019, ilang araw bago siya mamatay. Lumambot ang tinig ng pare. Gulong-gulo siya, walang kapayapaan. Father, sabat ni Reyes, may seal of... Binigyan niya ako ng pahintulot, putol ng pare. Inasahan niyang mangyayari ito. May iniwang sulat, nakapirma, notarized. Nanlamig si Reyes. Ano ang sinabi niya? Inamin niya ang lahat, ang ginawa niya, ang pinayagan niyang mangyari. Pero hindi siya ang utak. Bumilis ang tibok ng puso ni Reyes. Sino? Bumaba ang tinig ng pare, halos bulong. Isang taong pinagkakatiwalaan ni Mariana, isang taong minahal niya na parang kapatid. Tumigil. Ang pangalan niya, Dr. Isabela Santos. Parang nawala ang hangin. Dr. Isabela Santos, matalik na kaibigan ni Mariana, maid of honor sa kasal. Babaeng tumayo sa tabi ni Carmen sa burol. Binuksan ni Reyes ang file niya. Sa loob ng ilang minuto, lumantad ang buong buhay ni Isabela sa kanyang screen. Ngayon, edad 46, isang respetadong psychiatrist. May matagumpay na private practice sa Upper East Side ng Manhattan. Mayaman, makinis, hinahangaan. Pero noong 2002, ibang-iba ang kwento. Muling humukay si Reyes. Noong Enero 2001, nagpakasal si Isabela kay Marcos Santos, isang hedge fund manager na may net worth na $45 milyong. Pagkalipas lang ng 2 buwan, nagsampa si Marcos ng diborsyo dahil sa kabit. Ang bagong kasintahan, si Patricia Lowe, 26, ang kanyang assistant, mabagsik ang kaso. Ipinagpilitan ng mga abogado ni Marcos na walang naambag si Isabela sa yaman niya. Ang prenup,
Nag-iwan lang sa kanya ng halos wala, $200,000 laban si Isabela matindi. Nag-testify si Mariana para sa kanya. Sinabi sa korte na tinulungan ni Isabela si Marcos sa pagtatayo ng kumpanya, sinuportahan sa lahat, pero hindi nagtagumpay. Pumanig ang hukom kay Marcos. Enero 2002, finalized ang diborsyo. Iniwan si Isabela na wasak ang puso, may $200,000 lang at may malalaking utang. At dito pumasok ang twist. Abril 2002, 2 buwan bago mamatay si Mariana, nag-consign si Mariana sa isang loan na $2 milyon para kay Isabela. Collateral, pondo ng Martinez Foundation. Matalim na pumasok ang tinig ni Carmen. Peke ang pirma ko. Itutuloy. Nanginginig ang tinig ni Carmen, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa galit na pilit pinipigil. Hindi kailanman inaprubahan ang pautang na yon. Tumango si Belen Sanchez, maiksi at mariin. Tama, hindi ito autorisado. At kung namatay si Mariana at nawala ang tagapagmana, tanong ni Carmen diretso. Kung gayon, paliwanag ni Belen, ang $2 milyong ay ituturing na pagkawala ng foundation. Isusulat off, malilimutan, mapupunta kay Isabela ang pera, walang magtatanong. Nag-scroll si Antonio sa mga file. Hunyo 26, 2002, ilang linggo matapos mamatay si Mariana, nalunod si Marcos Santos, dating asawa ni Isabela, sa isang aksidente sa bangka sa Hamptons. Opisyal na sanhi, tanong ni Dr. Peralta. Alak, nawalan ng balanse, nahulog sa tubig, sagot ni Antonio. Napakatiempo, bulong ni Dr. Peralta. Dahil 2 linggo pagkatapos, si Patricia Lowe, ang kasintahan ni Marcos, ay kinontest ang testamento. Sabi niya pinangakuan siyang babaguhin ito. Pero dahil walang ebidensya, dagdag ni Belen, at si Isabela pa rin ang huling legal na benepisyaryo, ibinigay ng korte sa kanya ang buong estate. Legal na butas sa sistema. Umupo si Reyes, nagkukwenta sa isip. $45 milyong mula kay Marcos, $1 milyon mula kay Mariana, lahat sa iisang buwan. At ang kailangan lang gawin ni Isabela ay siguraduhing wala na si Mariana at ang sanggol. Boses ni Angelina, ubos, mahina. Lahat ng piraso magkadugtong. Sakto, nakakatakot at totoo. Tumawag si Detective Reyes. Dr. Isabela Santos, ito si Detective Alfredo Reyes ng NYPD. May ilang katanungan ako tungkol kay Mariana Martinez. May saglit na katahimikan. Narinig ko na ang tungkol kay Angelina. Napakalaking biyaya. Sigurado akong labis ang tuwa ni Carmen. Makinis ang boses, masyadong makinis, pulido, ngunit sa likod nito may bahagyang panginginig. Maari ba kayong bumisita sa presinto, tanong ni Reyes, upang linawin lang ang ilang timeline? Siyempre, sagot ni Isabela, bagamat hindi ko alam kung gaano ako makakatulong, matagal na yon. Pero malinaw pa rin ang alaala mo, sabi ni Reyes. Si Mariana ang matalik kong kaibigan, sagot ni Isabela, malambot na ngayon ang tono. Hindi mo makakalimutan ang ganong pagkawala. Hindi nga, sagot ni Reyes, hindi mo makakalimutan. Itinakda ang pulong bukas, 2 p.m. Pumayag si Isabela, masyadong mabilis. Parang matagal na niya itong hinihintay. Hindi dumarating ang tulog. Nasa study si Carmen. Mga larawan ng nakaraan ang nakakalat, mga multo ng alaala, mga litrato ni na Mariana at Isabela, magkayakap sa birthday party, graduation, Pasko. Laging nakangiti si Isabela. Pulido, perpekto, masyadong perpekto. Paano ko din nakita? Tanong ni Carmen. Tahimik na pumasok si Antonio. Wala kang kasalanan. Dapat nakita ko, bulong ni Carmen. Trabaho kong protektahan si Mariana, pero niloko niya tayong lahat. Pati siya. Hinawakan niya ang isang larawan. Si Mariana nakangiti. Si Isabela nasa tabi niya. Pinatay niya ang anak ko, ninakaw niya ang aking apo. At pinapasok ko siya sa bahay ko, hawak ko ang kamay niya sa burol. Walang masabi si Antonio. May mga pagtataksil na lampas sa mga salita. Dumating si Isabela sa presinto 15 minuto ng maaga. Handa sa laban. Designer na suit, perpektong make-up. Hermes bag na mas mahal pa sa upa ng karamihan. Kasama niya si Douglas Wainwright,
Ang kanyang abogado, elitista, mamahalin at mapanatag sa panggigipit. Pagpasok niya sa conference room, nakita niya si Carmen. Saglit na nawala ang maskara sa mukha, isang kisap, pero agad bumalik. "Carmen, matagal na tayong di nagkikita," sabi niyang may ngiti, parang yayakap. "Wag," sagot ni Carmen, hindi gumalaw. Tumigil si Isabela, nanginig ang ngiti, umupo. Sumunod ang abogado. Sa paligid ng mesa, Reyes, Antonio, Dr. Peralta, Belen Sanchez at si Angelina, umandar ang recording device. "Dr. Santos," panimula ni Reyes, "salamat sa pagpunta. Iniimbestigahan namin ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Mariana Martinez at ang pagkawala ng kanyang anak." "Ang alam ko," sagot ni Isabela dahan-dahan, "ay hindi raw nakaligtas ang sanggol. Nabuhay siya," sagot ni Reyes, sabay turo. "At nariyan siya ngayon." Tumalikod si Isabela, tumingin kay Angelina at talagang tumingin. Halos walang nabago sa ekspresyon, ngunit humigpit ang hawak niya sa bag. Nakakagulat ani Isabela, pilit ang tuwa. "Sigurado akong tuwang-tuwa ka, Carmen." Hindi sumagot si Carmen, tinitigan lang siya, parang agilang nagbabantay. "May record kaming nagpapakitang naroon ka sa Roosevelt Medical noong gabing namatay si Mariana." Siyempre, matalik kong kaibigan si Mariana. "May dokumento ring nagsasabing co-signer si Mariana sa $2 milyong loan para sa iyo, Abril 2002. Mapagbigay siya. Dumadaan ako noon sa brutal na diborsyo." "May na-recover din kaming phone records," dugtong ni Reyes. Inabot ang printout. 17 tawag sa pagitan mo at kay Dr. Carlos Bautista, administrator ng ospital, bago mamatay si Mariana. "Bakit kayo nagkausap?" Tinitigan ni Isabela ang papel. "Hindi ko maalala. 23 taon na yon. May sworn statement kami mula kay Dr. Alberto Tolentino. Sabi niya, isang babaeng may European accent ang nag-utos na ipeke ang stillbirth. Hindi obligado ang kliyente ko na sumagot sa walang basehang sabi-sabi, sabat ni Wainwright. Hindi lang ito sabi-sabi, sagot ni Reyes. Kinuha ang laptop, pinatugtog ang voicemail, luma, grainy, pero malinaw. Babaeng boses, sabihin mo kay Bautista tapos na. Hindi gumalaw ang mukha ni Isabela pero tumibok ng madiin ang ugat sa kanyang leeg. Pwedeng kahit sino yon, mahinahong sagot niya. Pero hindi nga, sagot ni Reyes, at may mga saksi kami para patunayan ito. Itutuloy, Monica Aquino, panimula ni Reyes, surgical nurse. Nakita niya si Dr. Tolentino na iniaabot ang isang sanggol, nakabalot sa kumot, sa isang babae na nakapulang coat, sa parking garage. Level B, June 15, 2002. Libo-libong babae ang may pulang coat, irap ni Isabela. Tumango si Reyes. Tama, pero may isa pa kaming ebidensya, isang deathbed confession. Mula kay Fernando Martinez. Pindot, umiikot ang audio, boses ni Father Reyes, mahinang matiyaga, malinaw. Inamin sa akin ni Fernando ang lahat. Sinabi niyang nilapitan siya ni Isabela Santos noong Mayo 2002. Sinabing sisirain ng bata ang buhay nilang dalawa. May plano siya. May koneksyon sa ospital. Kailangan lang ni Fernando ang pondo at ang pananahimik. Tumahimik ang silid. Nabura ang maskara sa mukha ni Isabela. Humigpit ang hawak niya sa mesa. Mamamatay na siya noon, mariing sabi ni Isabela. Deliryo lang yon, hindi admissible. Sumabat si Belen Sanchez. May pinirmahang waiver si Fernando, notarized, nagbigay ng pahintulot kay Father Reyes na sirain ang kumpidensyalidad kung sakaling lumabas ang katotohanan. Admissible yan, bulong ni Wainwright, malamig. Nangitid ang mga mata ni Isabela pero hindi siya sumagot. Lumapit si Reyes. Pag-usapan natin si Marcus Santos, dating asawa mo, namatay 2 linggo matapos si Mariana. Sabi nila aksidente, nalunod. Binuksan naming muli ang kaso, kinausap ang boat mechanic, si Ernesto Mendoza. Tumanggap siya ng $50,000 para sirain ang safety equipment ng bangka. Inabot ni Reyes ang larawan ni Mendoza, lumalagda sa sworn statement. Ikaw raw ang nagbayad.
Bumilis ang hininga ni Isabela. Tumalim ang boses. Set up ito. Hinahanap niyo lang ng masisisi. Sumingit si Antonio. May 3 malaking withdrawal din kami mula sa bank account mo. Mayo 2002. Kabuuang $150,000. Saktong linggo kung kailan binayaran sina Tolentino at Bautista. Nagkataon lang, mariing sagot ni Isabela. Puro circumstantial. Sa wakas nagsalita si Carmen. Tahimik ang tinig pero yelo ang laman. Lulubog ka na sa utang. Lahat ng gusto mo nasa kay Mariana at yung batang yon humaharang sa $45 milyong. Napaikot ang mukha ni Isabela, puno ng galit. Wala kayong hawak. Teorya lang yan. Haka-haka. Tumayo si Reyes, malalim ang hininga. Dr. Isabela Santos, you are under arrest for conspiracy to commit kidnapping, fraud, and conspiracy to commit murder. Tumalon si Wainwright. Walang basehan to, malalaman nyo. Ngunit sumabog si Isabela, bumagsak ang mga dingding. 23 taon ng sikreto, lumabas. Gusto nyo ng katotohanan? Sigaw niya, sige, ginawa ko lahat. Hinila siya ni Wainwright. Isabela, tama na. Itinulak niya ito palayo. Si Mariana may lahat, pera, pamilya, pag-ibig at sinasayang lang niya nagmamalinis. Yung bata, magmamana ng lahat habang ako wala, ni Baria. Nanginginig ang kamay ni Carmen, galit na parang bagyong paparating. Kinumbinsi ko si Fernando. Binayaran ko sina Bautista at Tolentino. Inutusan ko silang iwan ng sanggol bago pa ito lumakit magtanong. Hindi makagalaw si Angelina. Parang kutsilyong bumabaon ang bawat salita. At tila dumura si Isabela. Pinapatay ko si Marcus. Pagkatapos ng ginawa niya, pagkatapos niyang ipahiya ako, iniwan ako para sa isang bata. Si Wainwright, para bang gusto na lang maglaho. Gusto mo pa ng mas masahol? Tumawa si Isabela, mapait, wasak. Hindi ako nagsisisi. Itinuro niya ang buong silid. Si Mariana, mahina. Si Fernando, walang gulugod. Deserve nila yon. Tumama ang tingin niya kay Angelina, malamig, nakalalason. Buhay ka, mayaman ka na. So anong problema mo? Tahimik, gulat. Buo ang pagkawasak. Lumapit si Carmen, tahimik ang tinig, pero tumataga sa kaluluwa. Ang problema, Isabela, ay gugugulin mo ang natitirang buhay mo sa bilangguan. Kasama ang kaalaman na ang lahat ng kasakiman mo, lahat ng kasamaan mo, ang mismong bumagsak sa'yo. Pumasok ang security, tumunog ang posas. Habang hinihila palabas si Isabela, sumisigaw pa rin siya. Hindi siya karapat-dapat sa yaman na, "Yon, ako dapat. Ako ang mas matalino." Sumara ang pinto, tumama ang katahimikan. Naluha si Angelina, tahimik, nangangatog. Yumakap si Carmen, mahigpit. Buo, hindi pa tapos ang bagyo, lalo lang lumala. Nagkikislapan ng kamera parang kidlat. May mga nagpoprotesta sa labas. Mga karatula, hustisya para kay Angelina. Ilang sanggol pa ang ninakaw. Dumating sina Carmen at Angelina, sinasamahan ng mga gwardya. Sa loob ng hukuman, puno na. Standing room only. Sa depensa, Dr. Isabela Santos. Wala nang designer, wala nang makeup. Isang orange jumpsuit na lang ang natira. Wala na ang maskara. Sa tabi niya, si Attorney Douglas Wainwright. Mukhang 10 taon ang tanda, ubos ang lakas. Sa kabilang panig, nakaupo si Teresa Martinez. May sariling legal team, may hiwalay na kaso, accessory to conspiracy. Pumasok si Hukom Ramona Torres. Edad 64, 2 dekada sa bench. Walang tiyaga sa drama. All rise. Tumayo ang buong silid. Tumayo si Assistant District Attorney James Wu. Handa na, itutuloy. Kagalang-galang na hukom, panimula ni Assistant District Attorney James Wu, tumindig sa harap ng hukuman. Patutunayan ng prosekusyon na si Dr. Isabela Santos ang utak sa isang krimen na tumagal ng mahigit 2 dekada, kabilang ang pagdukot, panlilinlang at pagpatay. Ibinulgar niya ang lahat, DNA results, financial records, phone logs, audio evidence at mga salaysay ng saksi. Unang tumestigo, Monica Aquino, ngayon ay 71 taong gulang. Kaba sa tinig pero matatag.
Hindi namatay ang sanggol, aniya. Buhay siya, umiiyak, perpekto, maingat siyang ginabayan ni Wu. Ano ang sumunod? Sinabi ni Dr. Tolentino na ilog ito bilang stillborn, ayon daw sa kahilingan ng pamilya. At makalipas ang 3 araw, nakita ko siya sa parking garage, level B, kasama ang isang babae, itim ang buhok, pulang coat, mamahaling bihis. Ano ang nakita mo? Inabot niya sa babae ang isang bagay na nakabalot sa kumot. Ipinakita ni Wu ang lumang larawan, Isabela Santos, noong 2002. Ito ba ang babaeng iyon? Matiyagang pinagmasdan ni Monica. Ang tangkad, ang tindig, ang kumpiyansa, tugma. Tinangkang guluhin ni attorney, Wainwright ang salaysay, pero nanindigan si Monica. Sumunod, Dr. Alberto Tolentino, binigyan ng immunity. Mukhang anino ng dating sarili. Pineke ko ang birth certificate, kanyang pag-amin. Tinanggap ko ang $100,000. Ang mga utos ay dumaan sa burner phones at cash pickups. May narinig ka bang pangalan? Tanong ni Wu. Minsan, voicemail, babaeng nagsabing, sabihin mo kay Bautista, tapos na. Mailalarawan mo ba ang boses? Matalino, malamig, may bahagyang European accent. Pinatugtog ni Wu ang recording. Ipinakita ang voice analysis, 62% match kay Dr. Isabela Santos. Nagugong ang silid. Sumunod, ang boat mechanic na si Ernesto Mendoza. Puno ng pagsisisi ang tinig. Binigyan ako ng $50,000 para sirain ang bangka ni Marcos Santos. Ginawang mukhang aksidente. Sino ang nagbayad? Si Isabela Santos. Nakita kami sa marina, eksakto ang utos niya. Pinatugtog ang security footage ng kanilang tagpuan. May 2002. Malinaw ang muka. Siya yon, walang duda, sabi ni Mendoza. Sunod, si Father Reyes, naka-video call mula hospice, may oxygen tube sa ilong. Nagkumpisal si Fernando Martinez sa akin, Hunyo 2019, ilang araw bago siya mamatay. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Wu. Sinabi niyang kinumbinsi siya ni Isabela Santos na sisira sa kanilang mana ang sanggol. Si Isabela ang nag-asikaso ng lahat, ospital, bayad, pagtatakip. Si Fernando nagbayad lang. Tumutol si Wainwright. Iniharap ni Wu ang waiver na pirmado ni Fernando. Pinayagan ito ni Hukom Torres. Tahimik ang buong silid. Angelina ang huling tumestigo. Lumapit si Wu, marahan ang tinig. Miss Flores, ikwento mo ang iyong pagkabata. 7 foster homes, may mababait, may hindi. Naabot ko ang edad 18, wala ng sistema. Meron ka bang pamilya? Wala, walang kasaysayan, walang tala, kwintas lang at mga tanong. Paano ka nakaligtas? Trabaho, scholarships, loans. Lagi akong nag-aaral, gusto kong maging nurse. Ano ang pinaniwalaan mo tungkol sa pamilya mong tunay? Nabali ang boses ni Angelina. Akala ko ayaw nila sa akin. Akala ko hindi ako mahalaga. Napaluha si Carmen. At ngayon alam ko na ang katotohanan. Minahal ako. Hinangad ako. Pero may isang taong nagdesisyong mas mahalaga ang pera kaysa ako. Tumingin siya kay Isabela. Ninakaw mo ang 23 taon mula sa lola ko. Pumatay ka, nagsinungaling ka, inagawan mo kami. Dahil sa kasakiman, tahimik si Isabela, walang bahid ng emosyon. Tumayo si Wainwright para sa cross-examination. Ikaw ba'y makakakuha ng bilyon-bilyon ngayon? Wala akong pakialam sa pera, sagot ni Angelina. Ang habol ko, ang buhay na di ko naranasan. Ang ina kong di ko nakilala, ang katotohanang pinaglabang ko. Lumapit siya. Hindi kayang ayusin ng pera to. Umalingaw-ngaw ang bulungan sa gallery. The people rest, ani Wu. At dito nawalan ng kontrol si Isabela Santos. Tumindig, tinulak si Wainwright. Akala nyo kayo ang matuwid? Kayo rin, gagawin ang ginawa ko. Si Mariana, ibibigay ang bilyon sa mga charity, sa mga estrangero. Pinukpok ni Judge Torres ang martilyo. Dr. Santos, umupo ka. Nagtrabaho ako para sa lahat ng meron ako. Si Mariana, lahat minana lang. Umupo ka o idedeklara kitang in contempt. Contempt? Bilanggo naman na ako. Tumingin siya kay Angelina. Dapat nawala ka na sa mundo. Sumugod ang security, hinila siya habang sumisigaw. Mahina si Mariana, mahina si Fernando, at ako ang nararapat.
tahimik ang silid, bumasa ng hatol si Hukom Ramona Torres. Dr. Isabela Santos, nakita ng hukuman ang sapat na ebidensya sa lahat ng kasong isinampa. Sumabat si Wainwright pero tinigilan ni Isabela. Guilty, sabi niya tuyo. Sa lahat, nagulat ang lahat. May humugong. Hindi natinag si Judge Torres. Winasak mo ang mga buhay, ninakaw mo ang pagkakakilanlan ng bata, pinlano mo ang pagpatay, minanipula mo ang mga profesional, tinakot ang mga saksi at nilason ang lahat ng iyong nahawakan. Yumuko siya. Hinahatulan kita ng habang buhay sa kulungan, walang posibilidad ng parol. Sunod-sunod ang sentensya at may mga kasong sibil na haharapin mo rin. Walang reaksyon si Isabela, wala ng laman. Si Teresa Martinez, 30 taon, parole eligible after 20. Si Dr. Carlos Bautista, 15 taon. Dumating na ang hustisya, matagal na na-delay. Pero dumating, lumabas si Angelina sa korte, hawak ang kamay ni Carmen. Hindi na mabubura ang nakaraan, pero sa wakas, ang hinaharap ay kanya na. Hinatulan si Dr. Alberto Tolentino ng 10 taong pagkakabilanggo. Permanenteng binawi ang kanyang lisensya sa medisina. Habang inilalabas na ang mga nahatulan, tahimik na hinawakan ni Carmen ang kamay ni Angelina. Hustisya, bulong niya. Nagkislapan ang kamera, sumigaw ang mga mamamahayag. Humakbang si Carmen sa podium, malinaw at buo ang tinig. 23 taon na ang nakalipas, inagaw sa akin ang apo ko ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ngayon, ipinakita ng batas, hindi pwedeng palampasin ng kalupitan. Ngayon, hinihingi namin ang kaunting katahimikan upang magsimulang maghilom. Sumunod si Angelina, tumindig para sa bawat batang nasa foster care na nagtatanong kung mahalaga ba sila. Mahalaga kayo, mahalaga ang kwento ninyo. Huwag kayong papayag na kumbinsihin kayo ng mundo na hindi. Pumalakpak ang buong crowd. Magkahawak kamay, lumakad sina Carmen at Angelina papunta sa sasakyan. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Pero ang hinaharap sa kanila na ang panulat at sa ganitong mga kwento, hindi binubura ng hustisya ang sakit. Ngunit pinatutunayan nito, ang katotohanan ay palaging nakakauwi. Ngayon sa hardin, naglalakad si Angelina, tumatagos ang liwanag ng araw sa mga punong oak. Naririnig ang huni ng mga ibon. Sa wakas, ramdam na ang kapayapaan, totoong kapayapaan. Nakatira siya sa guest house, sariling desisyon. Gusto ni Carmen na sa mismong bahay siya tumira. Pero kailangan ni Angelina ng espasyo, ng bagong simula, ng sariling lakas. Pinipilit pa rin nilang matutong maging pamilya. Si Carmen, nagbibigay ng lahat, kotse, designer na damit, biyahe. Sinusubukang puna ng 23 taon ng kawalan. Pero si Angelina gusto niyang kumayod, tapusin ang sinimulan, patunayan na siya ay higit pa sa isang headline. Nagkakatampuhan sila, madalas. Pero hindi sila sumusuko. Noong nakaraang linggo, nagtapos si Angelina sa nursing school. Si Carmen nasa front row, umiiyak habang lumalakad si Angelina sa entablado. Ang diploma, pinaghirapan, hindi minana, walang shortcut, puro pagpupunyagi. Pagkatapos ng seremonya, niyakap siya ni Carmen ng mahigpit. Ipinagmamalaki ka ni Mariana, bulong niya. Sana nakilala ko siya, sagot ni Angelina. Ngumiti si Carmen, umiiyak. Kilala mo siya, nasa'yo ang lakas niya, ang tapang niya, ang katigasan ng ulo niya. Kilala mo siya at dahil ikaw siya. Buwan-buwan, dumadalaw sila sa puntod ni Mariana. Tuwing 12, araw ng kanyang pagkamatay, si Carmen nag-aalay ng puting rosas. Si Angelina, hinahaplos ang lapida. Narito ako, inay, bulong niya. Ayos na kami, ako. Ayos na, hindi na umiyak si Carmen. Ngayon kinakausap niya si Mariana. Tungkol kay Angelina, ang kanyang lakas, tapang at puso. Parang naririnig siya, siguro nga. Ngayon, $200 milyon, aktwal, gumagana. Layunin, reforma sa foster care, mga scholarship sa edukasyon, mental health services, family reunification. Nasa board si Angelina. Ginagamit niya ang sariling karanasan upang maglatag ng tunay na solusyon.
Sa unang meeting, ipinakita niya ang statistics. 20,000 bata ang lumalabas sa foster care bawat taon. Mag-isa, walang suporta. Nakakalimutan, babaguhin natin yan. Inaprubahan lahat ng panukala niya. Ang unang scholarship kay Tessa Rodriguez, ang matalik niyang kaibigan. Buong tuition sa Columbia Graduate Nursing Program. Ikaw ang dahilan nito, sabi ni Tessa. Tayo ang dahilan, tugon ni Angelina. Isinabatas sa New York ang Angelina Flores Act, kinakailangang DNA test para sa lahat ng inabandonang sanggol, national database para sa family matching, independent verification ng infant death certificates. Ang Roosevelt Medical Center, restructured. May bagong safety protocols, ethical oversight, transparency sa lahat ng operasyon. Pinamumunuan ni Detective Reyes ang task force laban sa hospital fraud. Nakilala na nila ang 12 pangkahina-hinalang kaso. Si Dr. Peralta naglabas ng aklat, Stolen Childhoods. Ngayon ay required reading sa ethics program sa buong US civil case na resolba. 45 milyon mula sa estate ni Isabella, Roosevelt Medical at iba pang sangkot. Bahagi ni Angelina o $2 milyon. Hindi ito pera ng konsensiya, ito ang gasolina ng pagbabago. Pinunduhan nito ang foster care programs, proteksyon ng whistleblowers sa medisina, legal aid para sa mga pamilyang muling nagkita, anibersaryo ng gala. Unang araw ni Angelina bilang rehistradong nurse. Lugar, Roosevelt Medical Center, NICU. Masyado ng maraming alaala ron, sabi ni Carmen. Doon namatay si Mama, doon din ako inagaw. Pero doon rin araw-araw may nabubuong buhay. Gusto kong maging bahagi ng pagpapagaling. Nasa neonatal intensive care unit siya. Inaalagaan ng isang premature baby. Sinicheck ang vital signs. Inaayos ang ika-4. Nagpapalakas ng loob sa mga magulang. Bumisita si Carmen. May dalang homemade sandwich. Medyo sunog, pero puno ng pagmamahal. Kumain sila sa staff cafeteria. Maingay. Magulo. Totoo. At pakiramdam ni Angelina, normal. Hinawakan niya ang kwintas. Sa tabi nito, isang silver bracelet, may ukit na compass rose at pangalan nilang dalawa. Angelina at Carmen. Alam mo, nakakatawa, sabi niya. Ano yon? Tanong ni Carmen. Buong buhay ko, pakiramdam ko nawawala ako, parang wala akong lugar sa mundo. Tiningnan niya si Carmen. Ngayon ko lang naintindihan, hindi ako nawala, inagaw ako. At hindi ka tumigil sa paghahanap. Kumislap ang mga mata ni Carmen. Hindi ko alam na may hinahanap ako. Pero palagi kong nararamdaman may kulang. Tahimik silang naupo, komportable, buo. Si Angelina Flores, isang inabandonang sanggol. Tinawag na hindi ka nais-nais, nakalimutan ng sistema. Pero sa loob ng 23 taon, lumaban siya upang mabuhay. Sa isang mundong tinuring siyang pagkakamali. Ngunit ang isang kwintas, ang huling regalo ng kanyang ina, ang naging susi sa pagbubunyag ng kasinungalingan, sa pagbawi ng katotohanan at sa muling pagbubuo ng pamilya. Ang mga kriminal nakakulong, ang sistema nagbabago, ngunit ang tunay na tagumpay, tinawag si Carmen na Lola. At sa wakas, naintindihan ni Angelina, hindi siya itinakwil, inagaw siya. Ang mga kwentong ganito ang nagpapaalala sa atin. Pwede bang maghilom ang sirang pamilya? Kaya bang manaig ang katotohanan laban sa kapangyarihan? Kayang baguhin ng isang boses ang lahat, walang duda. Pinatunayan ito ni Angelina. Ngunit magiging totoo lang ito kung hinding-hindi natin iuurong ang tingin, kung lalaban tayo para sa katotohanang nakabaon. Kung maniniwala tayo na bawat batang iniwan ay may kwentong kailangang marinig, ang kwintas ay simbolo lamang. Ngunit si Angelina, isang himala. Hindi dahil siya ay nailigtas, kundi dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng katotohanan. Nais mo bang malaman kung anong sikreto ang hawak ng iyong pamilya? Anong hustisya ang nananatiling nakatago? Sa mundong sinasanay tayong kalimutan, ipinapaalala ni Angelina, ang katotohanan ay dapat ipinaglalaban at ang pagmamahal laging nakakahanap ng daan pauwi.